Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Javier. At bilang unang katanungan, kamusta na po ba itong binabantayan natin na low pressure area sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga naman, Jessie, at sa lahat po ng televiewers ng Panahon TV. Yung pong binabantayan natin na sama ng panahon o low pressure area, ito po ay nasa layong 350 km east-northeast of Tuguegarao City. At ito po ay may posibilidad na magiging ganap na bagyo sa loob po ng 48 hours. So yan po, patuloy natin bantayan ang development nito nga low pressure area. At Mr. Javier, bukod nga po dito sa sama ng panahon, meron din tayong binabantayan na bagyo sa loob din ng ating boundary. Ito nga po si Bagyong Goring. Ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito? Ang bagyo pong si Goring po ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang 12 ng madaling araw. At sa ngayon po as of 4 a.m., ito po ay nasa layong 1,045 km northeast of Basco, Batanes at taglay pa rin po lakas na hangin na 130 km per hour at may pagbugso naman na umabot na 160 km per hour. Ito po ay patungong southern Japan. At Mr. Javier, bilang nabanggit nyo nga po na meron tayong mga weather disturbance na malapit po sa ating boundary, meron po ba chance na hatake nito yung hanging habagat? Ano po ba yung aasahan nating lagay ng panahon base po sa inyong 5 a.m. weather forecast? Sa current data natin ngayon, yung pong isang low pressure area na binabantayan natin ay hindi po ito nakakahatak ng habagat. Bagamat ito po ay nagpapaulan dito po sa lalawigan ng Isabela at Cagayan, kasama ang mga isla ng Batanes, Babuyan at Calayan. At dito naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa at Metro Manila, makakaranas naman po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pagkidlat at pagkulog. So yan po, may mga lugar pa rin dito sa Luzon na talagang makakaranas po ng mga pag-ulan. Kaya naman sa mga residente sa naturang lugar, patuloy po tayo mag-monitor sa kondisyon ng panahon. At syempre po, maging alerto rin tayo sa posibilidad ng flash flood and landslide. Dito naman po sa atin, sa Metro Manila, asahan po natin ang good weather conditions sa mga susunod na oras. Pero syempre bilang paghahanda, wag na lamang kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil may posibilidad pa rin ng mga puno-punong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Maraming salamat po, Mr. Javier. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagi ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.